the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Peace be with you. Gusto nyo din, sir, na parang sa church muna Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries on the occasion of the feast of Our Lady of Lourdes. Sir, tanungin ko na din po kasi dun sa impeachment trial po. Sinabi na po ni SB na sa July na yung impeachment trial magsisimula. Do you want that move, sir? Kasi considering na mas marami ko yung magiging oras para sa kampanya, kayong mga elections. To what we have did, to my soul, to my soul, to my most grateful soul. Therefore, I ask the Blessed Mary, ever decision ng leadership ng Senado. Pabor po sa inyo, sir, na mga re-electionist na July na, after SONA na gagawin yung and the Almighty God, who have mercy on we have time. Forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Whereas kung mababad kami doon sa trial, wala kami panahon para magkampanya. Pero sino na nangyari doon? Bakit talagang hindi na-tackle nung last day, yung session, and talagang hindi nga lang June? Sabi niyo po last time, di ba, sa Senate, baka daw po June, pero ngayon hindi lang June, July pa. Ano po nangyayari? May mga informal talks ba yung mga senators about it? Just rely on the wisdom of our Senate President. But sir, nagkausap na kayo ni former President Duterte about this issue? The possibility that you will be part of the trial. But your stand remains the same. Your stand remains the same on the impeachment complaint. What stand? Parang you still study kumbaga. Kasi for example, Sen. Romy Padilla, kahit na hindi pa nag-go through dun sa process, he's already firm na Sige lang, ang view ko dyan is yung impeachment, kung yan ay nakakabuti sa bayan, kung yan ay nakaka-address sa mga problema na kinakarap natin bansa, maganda sana, no? Yan, priority talaga natin yan. It will further divide the nation, then sana huwag na lang. Kung yan ay magkakaroon ng pagkawatak-watak dahil dyan, sana huwag na lang. Pero andyan yan eh. Wala tayo magawa. Na-file na. So the process should go as expected. So do you think na makaka-apekto din yun sa standing po ninyo sa kampanya, yung mga kilala na allies ni Vice President Sara? Hindi naman kasi fix naman talaga yun. The battle line has been drawn. Kung doon ka. Kung saan ka, doon ka. Ganun naman yan eh. Do you think kung walang impeachment na mangyayari, yung mga ayaw sa amin, buboto kayo sa amin? I don't think so. Do you think kung walang impeachment na mangyayari, yung mga diehard na Duterte votes, bubutuhan nila na kabila? I don't think so. Andyan kung sino buboto sa'yo, sino ayaw buboto sa'yo, But sir, satisfied ka dun sa stand mo sa survey? sa? Are you satisfied? I may be satisfied or I may not be satisfied, but dahil natin ang result ng election, at least may guide ka dyan sa survey na yan. Kung kailangan mo mag-step up, you have to step up based doon sa survey. Guide mo lang yun. Sir, ano yung plano nyo po this campaign? Paano kayo mag-step up na? Paano nyo nakikita na mapapataas yung may ranking nyo sa survey? Ano yung pinaka-strategy mo? Pwede mag-house to house, pwede mag-bahay-bahay. Lahat na, sanay mo tayo sa tukhang, di ba? Binabahay-bahay natin yung bahay, kinakatok natin, di ba? So, pwede rin gawin yun. Tokhang style, sir, na pagbabahay-bahay yung gagawin sa kampanya. Tukhang talaga. Tukhang mo. Knock and plead. Patukin mo ang pintuan ng bahay,
ano na naman kayo ng critics na parang binabalik pa yung medyo, ano nga, masakit na ng tukhang because of the killings. Whatever, kung sino man yung ayaw ng tukhang, ha? Whatever, kung ayaw ng tukhang, ayaw ko talaga bubuto sa akin yan. Pero yung nagustuhan yung tukhang, bubuto talaga sa akin yan. Sir, yung ICC investigation na sinasabi, it doesn't bother you while campaigning, it might affect your why bother about ICC na papahuli na nga sila ni President Trump doon sa Amerika? Lahat ng mga nag-facilitate ng pakikialam ng ICC sa mga allied countries ng US, pinapahuli na nga, pinapa-aristo na nga, pinapakasuhan na nga. So why bother about ICC? You don't think that will affect yung results ng election? Standing In what way? In what way? Yung ICC probe, so will it negatively affect your campaign? People are not dumb. People are listening about recent developments all over the world. Kita naman ng mga tao na ayaw nga ng US ICC, naguhuli nga sila, bakit pa sila papapul sa ICC? Ano yung papapul sa ICC yung talagang galit sa amin? Galit sa amin ni Duterte. Sir, your stance on the West Philippine Sea, since recently nagkakaroon nga po na lumalapit na actually yung mga monster ship ng China sa ano po ang comment natin about that? Ay, bilang Pilipino, galit ako. Bakit sila naghihimasok dito sa atin? Pero what can we do? Girahin natin sila. Do you think kaya natin sila girahin? Ako bilang Pilipino, masakit sa akin. I should shout. China, get out! Get out! At umalis kayo dito sa aming bayan. Hindi namin kayo kailangan. Naggugulo kayo dito. Umayas kayo. Pero pag ako barilin ng China, barilan tayo. Kaya ba natin sila? I don't think hindi natin kaya. Kaya hanap tayo ng paraan na mixture of pakiusap at hard stance natin. Hindi tayo mabubuli. Yung dapat gawin natin. Hindi yung puro lang yung salita na hindi naman talaga natin kaya. Pag tayo'y binubuli, iyak na lang tayo. So, bilang Pilipino, masakit sa akin yung mga ginagawa nila. Hindi talaga po dapat yan. Ay, dapat po ba nahigpitan pa po natin ang national defense? Ang national defense po, do you have any suggestions para higpitan po ang national defense? First and foremost, supportahan natin yung AFP Modernization Program. Pero what did our legislators do? Instead na supportahan, pinapyasan pa na 15 billion yung AFP Modernization Program. Saan pinariyot yung pera? Pinariyot doon sa mga ATAP, mga AX, yung mga ayuda para pang eleksyon. So, very wrong move. Ibang sinasabi, ibang ginagawa. Dapat yung pag magsabi ka ng gano'n na mahal mo ang bayan mo, suportahan mo yung arposes mo. Hindi kay bawasan mo yung pundo ng arposes. Grant us a merciful God, Thank you so much. protection in our weakness, that we who keep Ayan ang tabayanan natin na si Attorney Jimmy Bundok. Guys, ang dumating. Kawan na nga papunta na. rise up